Good morning. Magandang umaga sa akin Facebook friends and family. Pasensya na po kayo, another full day. Mahabang araw, maraming meeting, maraming work, maraming kailangan tapusin. Sabi po sa Bible, seek first His kingdom and righteousness, and everything shall be added unto you. So as I tell that to you, sa aking mga friends at family sa Facebook, I also tell it to myself. Kasi sometimes parang overwhelming, ang dami ng gagawin. Naghahalo yung urgent, important, minsan urgent pero hindi important, minsan important pero na uunahan ng mga urgent. And then yun, for many people, kulang talaga ang 24 hours. Yung iba, may oras pero napakaliit ng kita. So they have to have 2 or 3 jobs or to go abroad. Yung iba naman, okay naman ang kinikita pero oras sa pamilya or oras sa sarili, oras sa asawa, sapagkat ang nangyayari ay sobrang daming kailangan gawin. Lalo with modern communication device na anytime pwede kang abutin ng boss mo. Good evening, good morning sa inyong lahat. Anong good news ang tinatanong nyo? Good news, nandito na sa bahay si Cooper na confine ng isang gabi. Kakalungkot pala pag sanay ka, pag umuwi ka, sinasalubong ka at sobrang happy ang yung aso, si Cooper na makita ka. Tapos pagdating dito, tahimik, di ba? Tapos wala. So anyway, may sakit pa rin but he's better here. At bukas pa pwede paliguan. Pero yan, nasa tabi ko pa rin. Nandiyan, ayan, nasa likod ko. Eto, nagpapahinga yan. Hi, Cooper. Are you feeling better? No, Cooper. Come here, Cooper. Ayan, tinatawag tuloy ni Lani. So guys, let's always start out the way we start out by thanking God. So, ibabalik ko sa inyo, anong meron na kayo'y nagpapasalamat sa Panginoon sa araw na to, sa linggong ito, sa minuto nito. Janina Kathy, thank you sa pag-wish mo for him to get well soon. Anita Edgar de la Cruz, watching from Geneva, Switzerland. Yan, eto na, maayong buntag sa kanyang tanan. Carla Lu Cortez, mga taga Davao City, mabuhay po kayo. Ariani Kors, hindi muna ako magko-comment politics kasi aside from alauna ng umaga, yan, si Adnil nasa Dubai, si Pamela, nasa Greece naman yan, no? Kasi may topic nga tayo, di ba, yung self-governance. But siguro I'll just say one thing tonight about yung nangyayari sa ating bansa. Alam nyo po, may biblical principles and biblical patterns. At dun sa mga hindi nating ka-faith, no, pagdating po sa ating belief, no? So I'm addressing non-Christians, di ba? Just look at the principle, di ba? So pag sinabing ko, ano yung itatanim, yan yung anihin. So whether Muslim ka, whether member ka ng Iglesia ni Cristo, whether ikaw ay evangelical Christian, Catholic, whether conservative, liberal, lahat tayo naniniwala sa principle na yon, di ba? So sa biblical principle naman, no, na nagsasabi po na ang reform nanggagaling yan sa repentance. At ang repentance po ay hindi isang religious term, pero ginagamit po mostly sa ating mga simbahan, sa iba't ibang mga simbahan, di ba? At shout out nga sa mga kapatid natin from different faiths. So, repentance doesn't only mean you're sorry. Repentance means a change of thinking, a realization na mali, kaya iba na yung gagawin mo. So, kung sasabihin natin as a nation, ay o nga, yung corruption sumobra. Ay, people are suffering, sorry. Pero sorry dahil nahuli. Sorry dahil nabuko. Sorry dahil natatakot, baka maparusahan, baka mabanggit. Hindi po yun yung repentance na sinasabi. Yung repentance is yung realization, conviction na mali. So, hindi na dapat ulitin. Kaya po pabalik-balik sa ating bansa ang grabing corruption. Whether it's pre-EDSA 1, EDSA 1, EDSA 2, whether it's the Napoles scam, whether it's a fertilizer scam, whether
all over, 'di ba, sabi nga ni, nung panahon pa lang ng Spanish, even panahon ng Amerikano, we were taken advantage of then, 'di ba? Marami pong mga nangyari yan. Si Melanie, taga Pandi, Bulacan, yung mga taga Bulacan, no? We are deeply not only sorry, sympathetic sa nangyayari sa ating lalawigan, no? So from a problem of pollution, an engineering problem dahil nga dun sa dam papunta doon, problem ng geography, a problem ng building permits, tapos kung kailan nilagyan ng mga flood control saka grumabe because nga hindi nagkaroon ng true repentance at hindi nagkaroon ng renewal or reformation. So, ang topic natin kasi self-governance, meaning kung gusto natin ng tunay na pagbabago at tunay nagbabago is transformation. Ang example na ginagamit ko dyan parate, dun sa mga ka-age ko, di ba, nung araw, pag kayo'y nasa Clark o Subic, kahit walang pulis, kahit walang CCTV, kahit walang traffic light, pag sinabing stop, stop talaga lahat. Pero paglabas mo ng Clark at Subic, hindi na naman sumusunod sa traffic. So yung, pag ikaw ay hindi sumusunod ng traffic, pag nasa EDSA ka pa lang, pag nasa Quezon City, pag nasa Expressway, pero pagpasok mo ng Clark o Subic, nagkakaroon ng change. Kasi alam mong mahuhuli ka, alam mong bawal, nagkakaroon ng change. Pero walang transformation. Kasi hindi nagiging part ng core values or character. So paglabas mo ng Clark o Subic, nagbabago. Pero tignan mo po, mga kababayan natin na nagtatrabaho, for example, sa, let's say, sa Singapore or sa Japan, hindi ba nagiging kultura nyo na, nagiging character, nagiging core value, yung disiplina na makikita mo, yung honesty, yung integrity na makikita mo sa mga Hapon at saka sa mga Singaporeans, di ba? So, let me stop there. But the next few days, I'll talk more. You'll hear me talk more about vision, about yung programa. Sa minority group or opposition sa Senate, we will be talking about NBA, a nation-building agenda. Again, NBA, nation-building agenda. Let me address myself to Christians, di ba, from all denominations. Di ba sa Lord's Prayer, ang prinepray po natin, your kingdom come here on earth as it is in heaven. So may king, may kingdom. Ang kingdom ay meron batas, may kultura. So ang pinagdadasal natin ay yung kultura, yung batas, kabutihan na meron sa heaven ay magkaroon dito. And that is building your nation or nation building. But remember, evil also wants to build their own nation. 'Di ba? So, yung kalaban gusto maging mahirap ang mga Pilipino. At isang source or isang dahilan ng kahirapan ay corruption. 'Di ba? So, anyway guys, thank you very much sa support nyo. Pasensya na po kayo sa mga oras. We're getting organized. Kanina mahaba meeting ko sa mga staff ko. Sa paghahanda din. Doon sa mga nangangamusta kay Senate President Cheese, nangangamusta kay Majority Leader Joel Villanueva, nangangamusta sa iba natin mga kasama. We're focused, tao din lang, kaya may konting kalungkutan, but we submit totally. God has a plan, perfect yung plan ni Lord. Lahat po tayo ay may role to play. So we have to embrace the role that we have to play now. Baka nga mas focus na ngayon ang ating pagiging constructive oppositionist or yung pagpropose ng hindi lang, kasi madaling sabihin ko ano tama at mali, di ba? Ang kailangan natin gawin, magbigay ng solusyon. So thank you very much, Paul Atanasio. Kamusta mga taga United Kingdom? Uso ang inyong accent ngayon dito. Thank you, Rosemary. Dun sa mga ano po nagbibigay ng encouragement. Sincerely po, humbly, boldly, ang prayer po for me, for all of us, number one, ilagay tayo ni Lord kung saan tayo dapat. Di ba? So kung dapat wala tayong committee, dapat sa minority, dapat, basta't ilagay ni Lord kung saan dapat. Kasi madaling mag-pray for higher position, pero baka naman hindi tamang panahon or hindi ka para doon. Pangalawa, kung saan ka man ilagay,
gawin ang dapat mong gawin, di ba? And I agree that sometimes has discomfort, that sometimes needs sacrifice, sometimes po may anxiety, di ba? Pero sabi nga ng Panginoon, hindi yan ang spirit na binigay niya sa atin. Di ba? Ang spirit na binigay niya sa atin, the Lord God Holy Spirit gives us fruit, gives us the mga sandata, gives us the power to fight for truth despite our imperfection, ha. So ulitin ko po 'yun, ha. Despite our imperfection, kasi yes, importante ang moral ascendancy, pero wala namang perfect, lalo po sa mga politiko. God bless you. Good night. Thank you po sa lahat ng mga nagpre-pray. Pray for not only for people you like, but also for the other side. Yan po ang ating heritage bilang mga Pilipino, bilang pagiging makadiyos na pinagpre-pray natin, pati yung hindi nating gusto. God bless you po. Good night po.